hindi normal ang sitwasyon. So, kaya nga nanawagan ako na sana aminin na meron talagang krisis. Nabagalan kayo sa naging aksyon ng government nitong nakalipas na mga araw? Hindi naman mabagal. Mukhang sobra lang ang bagal. Kasi, reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-break daw ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break daw ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Ako kasi grounded ako Pag nagbibisikleta ako, nagmumotor ako, kausap ko rin negosyante minsan, kausap ko yung normal na tao. Sa kanila mo maririnig, hirap ang buhay. No? From normal, from the ordinary folks sa mga probinsya na namikutan ko, sinasabi lang hirap ang buhay. Pag negosyante rin, kausap natin sa mga meetings, sinasabi rin dapa ang negosyo. So, hindi normal ang sitwasyon. So, kaya nga nanawagan ako na sana aminin na meron talagang krisis. And we welcome the issuance of the EO by the President na creating the crisis committee. Ibig sabihin, may admission na may krisis talaga. Hindi natin pwede puwersahin. Sabi ko, hindi natin puwersahin ng tao na mamuhay ng normal when everything is above normal. Pero sir, yung admission nila na may crisis, too late ba o better be late than never? Well, we still welcome it, although it's a little bit late kasi nangyari itong sigalot o nangyari itong krisis. Mag-iisang buwan na no? Tsaka skyrocketing yung presyo ng petrolyo every week. Talagang grabe ang taas at iba na yung normal. So kahit papano, ang unang hakbang natin, ang unang hakbang sana, masolusyonan ang mga problema na dulot ng crisis na ito. At least meron ng pag-amin. Yun ang importante, yung admission that there is a problem. Kasi hindi mo masusolve ang problema kung walang admission. So finally, at least there is an admission. So pwede na tayong magtrabaho. Sabi ko nga noon, nung panahon, this should be treated like during the pandemic, na COVID pandemic, that there is uncertainty. Hindi natin alam hanggang saan ito matatapos, hindi natin alam hanggang saan na extent na magiging epekto nito. Yun ang problema dapat ang treatment dito parang same as 2020 na pandemic. Every time dapat ang crisis committee nagbi-meeting, nag-iisip ng mga paraan. Ang concern ko kahapon, nagkaroon tayo ng hearing, yung pong pangunan yung PROTEC, yung oversight committee ni Senator Gatchalian, led by ang tinatanong ko yung replenishment, di ba? Ayun ang aking concern kasi hanggang kailan? Ang sabi ng Department of Energy, nasa 60 days, almost 60 days, ang diesel and gasoline nila for almost 50 plus days, almost 56 days. Ang LPG, ang running low nila. Pero dapat mula noon, nag-adjust na po sila. Kasi po, during normal times, ang minimum required national fuel inventory, sabi ng DOE, nasa 15 days ang required. Pero ngayon, crisis na. Nasa 15 days pa ba? Halimbawa, meron mang pondo o may pambili, may makukunan ba? So dapat on the onset of the crisis, nag-adjust na kagad sila ng minimum required inventory. Diba? Dapat proactive hindi yung ganitong ang naano ko sa mga ahensya, napaka-reactive. Isasabihin pa nila, paano natin yung mga required legislation? Halimbawa, giving emergency powers or whatever, kasi daw naka-break ang Congress. Baka pagbalik namin sa Mayo, na sitwasyon. Congress can be convened at any time, especially during crisis situation. If the situation warrants. So, parang yung utak ng mga ahensya, reactive Diba? Hindi ganito. Crisis na tayo ngayon. Kailangan, sa akin, what is very important, more important than anything, magtuloy ang industriya, magtuloy ang transport sector para ekonomiya natin ay hindi naman sumadzad at kahit papano
mabuhay, hindi mawalan ng trabaho ang ating makbabayan. So sir, para lumilitaw, nabagalan kayo sa naging aksyon ng government nitong nakalipas na mga araw. Hindi naman mabagal, mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-breakdown ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-breakdown ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. So sir, ngayong nasa state of national energy emergency na ang bansa, ano yung inaasahan natin? Mabilis, decisive, na action? Tingin ko yun ang importante, no? Yung konkretong aksyon. Yan ang hinahanap natin. Hindi yung, andun yung EO, di ba? Bagamat may mga proposal ang government response, pero may coordination na mababasa mo yung mga coordination ng mga agencies, okay po yun. Pero yung konkretong aksyon ang ating pong hinahanap. Paano nila gagawin? No? Halimbawa po, pagdating sa supply ng fuel, halimbawa po, 60 days na lang o 56 days by May. Paano kung matuyo? Kung talagang wala makunan, anong contingency, anong mga gagawin? Meron na ba silang makausap ngayon na mga alternatibo? Ano ang in-expect po natin? So ito yung mga bagay na dapat nating malaman, and ako kasi dapat yung worst case scenario, pag may crisis, yun ang ating pong dapat na iniisip, no? Hindi yung kakayanin. Dapat worst case scenario, kung may makunan, di well and good, masasalamat tayo, pero halimbawa wala. Ano ang ating alternatibo? Kaya nga tinanong ko rin kahapon do we have to go back doon sa experience ng 1972 oil crisis na para we need to to save our supply hanggat hopefully ma-resolve na yung crisis, di ba? Hopefully magkaroon ng resolution, makalusot na yung mga replenishment o resupply of petroleum products from Strait of Hormuz, di ba? Na sana makalusot na. Pero ang ano natin doon is to save our whatever resources we have, yung pong reserves natin ng bunker fuel, stretch natin. Kaya nga, ang experience noong 1970, naalala ko noon, nagkakaroon ng coupons, no? So yung mga vital persons, vital industries will be given coupons para tuloy-tuloy yung ekonomiya, para hindi masaya. Kumbaga, wise use of resources, no? We have to be prudent in using our resources kasi nga crisis tayo, kasi ang worry ko rito talaga yung replenishment. In the same manner that si Chairman Senator Gatchalian was also, yun po ang concern niya, yung replenishment. So sir, kahapon ba may narinig kayo ng mga concrete action na nakontento kayo, at kung wala, ano yung worst case scenario na maaaring maranasan ng ating bansa? Well, ang sabi ni buti, dumumabol si Secretary Garin, ang sabi niya na nakikipag-usap naman daw sila, no, sa ibang alternatives, no, alternative sources like sa Amerika, sa Estados Unidos, sa Canada, sa Russia. Sabi niya, meron din naman daw available na lumulutang-lutang lang, no, sa mga tankers. Pero syempre at a different price na. Yun lang, there is available, ang sabi niya, but are we willing to pay the price? So yun ang yun ang narinig natin kahapon. Pero sa ngayon talagang kailangan siguro dapat meron ng austerity measures, no. Ang kailangan natin i-lenten yung pag-aantay natin, sana ma-resolve na itong crisis sa lalo madaling panahon, pero mukhang humahaba pa, no. Kaya lang whatever, kung ano man yung meron tayo ngayon ng mga fuel reserves, kailangan na natin gamitin ng tama at maayos. Before Mayan, sir, naalala ko na nawagan kayo na mag-create ng interagency task force. Ang Malacanang, sir, may inadapt na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport o UPLIFT Committee. Ito composed of Executive Secretary, DOE Secretary, DOTR, DSWD. Ito na ba yun? Kontento kayo dito sa inadapt nila na ito na UPLIFT Committee?
That will be part of the crisis committee, no? Siguro dapat dalawang bagay. Of course, yung pinaka-importante rito yung DOE and yung ating energy sector on how we will be able to source alternative how to find alternative sources of petroleum or fuel para ekonomiya natin hindi ho sumadsad, dumapa, no? Tapos second, of course, yung ito namang ano pa? Uplift Uplift, committee. no? Yung committee na pinanguna ng ating executive secretary, yung pong for the livelihood, for Ang presidente assistance. daw ho ang chairman, sir. Opo, of course, the president, chairman sir. should always be the chairman every time there's a crisis. Okay din naman po yun, no? Of course, kailangan natin tulungan yung ating mga pinaka-vulnerable sectors, no? Pero yung dapat i-target, sabi ko nga, buti nga ay maganda lang yung mga transport sector, ang DOTR and DSW nagsabi na meron. So kasi para sa akin kasi importante na yung transport sector natin hindi maparalisa para tuloy-tuloy yung ekonomiya natin and the industries as well. Kailangan meron ding assistance o ayuda.